Sige mo. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Okay, big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Kwentuhan session, tanungan portion. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay, another day, another kwentuhan session para sa ating lahat. Okay, no, Bluetooth connecting. gusto ko lang idaos din to para simulan yung araw natin bukas ng Monday Bluetooth connected. ng maganda, ng maayos, ng walang naiwan, na walang pending na mga question, no, ng ating mga ka-airsoft, no. Mga ka-airsoft, episode 85 ng kwentuhan session, tanungan portion. Nag-iisa, dito lang to sa Big Man. Wala kayong makikitang ibang ganito, no. Dito pag-uusapan natin, tatalakayin natin yung mga bagay na gumugulo sa isip mo. Dito pag-uusapan natin yung mga katanungan na gusto mo magkaroon ng kasagutan. Okay? Kaya mga ka-airsoft, kung meron kang problema, kung meron kang tanong, kung meron kang bagay na gustong malaman, ano pang gagawin mo? Tara rito mga ka-airsoft, itanong mo kay Big Man. Okay, no? Hello sa inyong lahat. Hello sa ating mga ka-airsoft. Hello sa lahat ng tuning sa ngayon. Okay, ngayon, kunin mo nga ito muna ng clapper. Yan na. Hello sa inyong lahat, no? Talakayin natin to tulad nga ng sinasabi ko. Kwentuhan session, tanungan portion, no? Marami rito mga tanong, mga airsoft, no, na binibigay ng ating mga airsoft, no? So, hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Grabe, sobrang dami. Ilang page to, kailangan kong sagutin, no? Okay, anyway, no, ganito. Big Man, ano ang palatandaan na ang isang battery ay sira na? Okay, battery. Isang ganito, mga airsoft, simulan natin, no? Ang isang battery, okay, ang isang battery, mga airsoft, is normally merong charge na yung stock 9.8 volts to 10 volts. Yan yung stock. Yan yung ordinary. Yan yung battery na
pag ginamit mo, gagana yung unit mo, pero hindi ka gaanong mag-enjoy. Okay? Ngayon, merong upgraded battery na kung tawagin ay 12.6 volts. O, di ba? Ang 12.6 volts, yan yung upgraded type. Yan yung mga li-poly. Okay. Ngayon, yung li-poly, mas sensitive yan kesa dun sa stock. Pero yung li-poly, mas magiging kapaki-pakinabang kumpara mo dun sa stock. Okay? Pero yun nga, kaakibat ng li-poly is kailangan marunong ka mag-battery management na tinatawag, no? Hindi pwedeng hindi ka maingat sa battery pag ang ginagamit mo is li-poly battery. Okay? Number 1, ang li-poly battery kailangan hindi siya nagiinit. Pag nagiinit siya, magiging bloated siya, mga ka-airsoft, maniwala kayo. Pangalawa, hindi siya nasasaid. Hindi siya nade-drain. Okay? Then, pangatlo, hindi siya na-overcharge. May mga solusyon naman tayo kung paano natin ma-manage ng gusto yung battery. Okay? Kaya, manood ka ng ating mga daily vlogs para matututunan mo kung paano yung tamang pag-manage ng battery. Ngayon yung tanong, ano yung indication pag pasira na siya? Unang-una, ang indication ng pasira yung battery, syempre, mabilis na mag-lobat. Pangalawa, isa pang indication na makikita nyo is bloated. Lumolobo yung katawan niya, yung packing niya, no? Lumolobo, so bloated, then mabilis malobat, at saka isa ano pa, hindi na working lahat ng cells niya. Yung upgraded battery consists of 3 cells. Each cells is 4.2 volts. 4.2 volts, okay? Total volts niyan, 4.2 times 3, dahil 3 cells nga, equals to 12.6 volts. Okay? Ngayon, ang minimum charging na pwede lang sa kanya is 11.1. Ay, hindi, 11.3. Ibig sabihin, tiga ano lang. 11.3 eh. So, ilan yon? Ano? Ay, sorry. 10 point, hindi. Nakalimutan ko na naman yung minimum charging ng minimum charge of li-poly. Tingnan mo nga muna. Yung pina-search ko. Minimum charge of li-poly. Yan, no? Para kumpletong detalye natin maibibigay sa sa mga ka-airsoft natin. Okay? Okay, second question muna tayo. Big man, pwede bang balahan ng steel or kung tawagin bearing ang airsoft? Lagi kong sinasagot to, madalas kong sagutin to. At saka hindi ako bilig sa mga gumagamit nito. Hindi ko na-encourage, no? Pwede bang balahan? Yes, pwede. At 3.0, ibig sabihin 9 volts. Okay, yun. Minimum charging ng isang is alam ko hindi 3.0 eh. Storage voltages were okay. 3.0 mga airsoft, no? The usable voltage range 3.2. 3.2 yung minimum voltage na pwede each cells. Ang maximum niya is 4.6, okay? Ngayon, big man, ito, pwede raw bang balahan ng steel BBs ang airsoft natin? Kung sa pwede. Kung sa gagana. Pero, hindi advisable. Bakit? Yung steel BBs, mga ka-airsoft, sisirain niya yung inner barrel mo. Sisirain niya yung half rubber mo. Tapos, deadly pa yung steel BBs, no? Hindi natin tinotolerate, hindi natin ina-advise na gumamit ng steel BBs ang mga airsoft player kasi delikado po iyon, no? Bukod sa delikado, malalagay sa alanganin yung airsoft community, no? Kasi pag dumating sa punto na naging toxic yung community ng airsoft, ipagbabawal na ng gobyerno to. Sa ngayon, freely tayo nakakalaro. Sa ngayon, maayos tayo nakakalaro. Sa ngayon, nakakapaglaro tayo without any documents, without any papers, no? Pero pag naging toxic yung community natin, i-regulate yan. Pag na-regulate na, hindi naman lahat kaya mag-comply, di ba? Marong problema lang lahat ng tao, no? Lahat ng mga airsoft madadamay, airsoft community. Paano yung mga responsible, di ba?
hindi na sila mag-e-enjoy, okay? Kaya mga airsoft, bawal, wag na po tayong gumamit ng steel BBs. Meron po tayong katumbas na BBs na para dyan, okay? Tapos, okay, no, next question, no? Big man, anong kaso ang kakaharapin ko kung mahuli ako may dala at may dala? At kung mahuli naman ako na namamaril. Okay, no? Kung sakali na may mahuli ka na medala, magkaiba yung parusa kung sakaling mahuhuli kang namamaril, no? Kung sakali, halimbawa lang na mahuli kang medalang airsoft, actually, dito naman sa Pinoy, sa Pinas, uso yung pakiusapan, no? Baka pwedeng makiusap ka na lang doon sa nakahuli sa'yo, di ba? Pwedeng pakiusapan mo na lang, bossing, airsoft lang naman po ito, kamong ganon, di ba? Airsoft lang naman po ito, sa totoo lang po, kagagaling ko lang dun sa shooting range, nag-practice lang. O, di ba? Kausapin mo lang, be humble, di ba? Be humble, kausapin mo na matino, ano ba, nahuli ka, may dala ka nun, bossing, ano lang naman po ito, toys lang naman po, hindi po ito totoo. Be submissive, pakita mo yung bala mo, pakita mo yung laman, di ba? Ganun lang naman. Pero ibang usapan, pag nahuli ka namamaril. Siyempre, pag nahuli ka namamaril at pag palagay na natin nakatama ka, putya, ibang usapan yung physical injury yun. Diba? Kasi, kumbaga, kahit ako, halimbawa, malaman ko na yung ka-airsoft ko or yung bumili sa akin is namamaril sa paligid nila, putya, papahuli talaga kita Diba? Kasi hindi ka dapat mag-airsoft, no? Ang airsoft hindi ginawa para mamaril ka ng kapitbahay mo. Or mamaril ka ng aso sa paligid nyo, or mamaril ka ng pusa sa paligid nyo. Hindi ginawa para doon ng airsoft. Airsoft is a sport, di ba? Gusto nga natin nakilalanin yung airsoft bilang isang sports or international or mga Olympic sports. Gusto natin yun, di ba? Kasi mas sisikat ang mundo ng airsoft, di ba? Kaya lang, kung yung gagamitin mo naman yung airsoft sa hindi magandang bagay, hindi natin makakamit yung ganun. Kumbaga, walang mangyayari, di ba? Palagi, lang tayo, kumbaga, hindi tayo mapapansin sa community, hindi papansinin yung airsoft natin. Kasi, hindi siya maganda di ba? Dahil yun nga, nagagamit sa kung saan sa kung ano-ano. Kaya, mas maganda pa rin na maging tayo. Responsible po tayo sa paglaro. Okay? Meron na namang okay, good day po, Boss Idol. Sabi ni Sir Reynaldo Ocam. Sir, meron ako ENC Glock 34 Gen 4. Anong kasukat na set na loading nozzle? Wala. Disposable yan, boss. Tapon po yan, no? Tapon yan. Ang ENC Glock 34 Gen 4, anong kasukat na set na loading nozzle? Unang-una, ganito yan, no? For me, para sa akin, tapon mo na lang yan. Diretsong sagot lang, no? Kasi bakit? Bibili ka ng loading nozzle ng upgraded loading nozzle, magkano yun? Bibili ka ng stock loading nozzle, magkano yun, di ba? Ang hirap humanap niyan. The only way na magkaroon ka niyan, kung may kakatayin tayo. Kung may kakatayin bago, di ba? Yan. Iba-iba ang loading nozzle ng 19, ng 17. Iba, magkakaiba yan, ha? At iba rin ang loading nozzle ng WE, ng ENC, ng double bell. Iba, magkakaiba yan, no? For me, diretsong sagot lang, bossing. Display mo na lang yan. Kasi, sayang lang yung pagkakagastos mo dyan. Biruin mo, gagastos ka ng nozzle niyan. Gagastos ka ng nozzle niyan, ha? Ngayon, pag gumastos ka ng nozzle niyan, gagastos ka ng BBs, gagastos ka ng gas. Hindi naman niya maibabalik yung servisyo na para sa iyo diyan, 'di ba? Hindi niya maibabalik, no? Pero kung sa akin mo binili yan, meron akong ibibigay sa iyo, may pang-replace ako diyan. Okay? Kasi dito sa Big Man kumakatay kami ng unit Pakita ko lang sa iyo Alam ko meron pa akong available dito Dali diyan ka lang Relax ka lang diyan, bossing. Hinahanap ko. Ito, Glock 34. Okay. Kung sa akin mo binili yan, I will provide. Ayan. Kung sa akin mo binili yan, magpo-provide ako sa iyo ng loading nozzle niyan. Ito.
Yan. Pwede kong katayin to. Itong unit na to. Ito yung loading nozzle. Oh. Pero dahil hindi mo naman sa amin binili, tinatanong mo ako, maghanap ka ng shop na pwedeng kumatay. Maghanap ka ng shop na willing kumatay ng brand new para maibenta sa iyo yung kailangan mo, no? Pero as far as I know, walang gagawa nun. Dito lang sa Bigman nangyayari yung katay-katay eh. Yung part out, pag yung unit, walang makuha ang pyesa tapos sa amin bumili, provide namin yung pangangailangan ng client, no? Sa paraan na magkakatay kami sa brand new. Pero wala ka makukuha niyan. As far as I know, walang nagbebenta niyan. Tapon po yan, tapon yan. Iyak ka dyan, no? Iyak ka dyan. Sorry bossing ha. Nagtanong ko kasi, syempre kailangan ko sumagot ng totoo, di ba? Pangit naman kung sasagot ako ng pambobola. Pangit naman kung bobolahin kita, papaasahin kita, di ba? Kaya, yung diretso lang po ang sinabi ko, ha? Okay, thank you po. Thank you, no? Dako muna nga tayo. Ang grabe rito. Ang daming tanong. Ang daming ano. Okay, no? To. Big Man, napanood ko yung fine-tuning and trigger job upgrade mo. Pwede bang ituro kung paano at ano-ano ang benefits nito sa unit? Regarding dun sa tanong mo, pwede ko bang ituro kung paano? Pwede naman actually, kaya lang baka hindi mo masundan. Pag hindi mo nasundan, pag mali na gawa mo, masisira yung unit mo. Baka bandang huli kami pang sisisiin mo, ako pang sisisiin mo, di ba? Sabihin mo, hindi ko pinaliwanag ng maayos, ito kasi si Big Man nagmamadali, ito kasi si Big Man hindi maayos yung paliwanag, di ba? Pwede ko ituro online ng fine-tuning and trigger job. Kaya lang ang problema, baka hindi nyo magawa ng maayos, masira pa yung unit nyo, di ba? Tapos, number 2 question, no? Pwede mo bang, ano. Okay, ang fine-tuning, ang nagaganap sa fine-tuning came from the word itself, tono. Tuning nga eh. Di ba? Tinotono, so, nagaganap dyan is, sinasakal natin yung unit para wag masyadong mag-consume ng air, ng gas, pero hinahayaan nating lumarga yung FPS. Okay, di ba? Pwede naman kasi yun eh, pwedeng balansehin yun. Sa pagsakal mo, so lalarga FPS. Pwede yun. Sa atin, nagagawa namin yun. No? Kaya kung mapapansin nyo yung mga pistol namin, halimbawa yung pistol, normal FPS niya is 320. Kaya naming erase ng 350, 360, 380, di ba? Halimbawa, yung normal na 2011 is 350 FPS lang. Kaya namin patungtungin ng 410, 420, di ba? Yun, kasi nakapa namin, no? Nakita namin, nalaman namin kung paano yung tamang pag-upgrade, di ba? Isa lang ang maasahan nyo dito sa Big Man, hindi kayo makakaranas ng Bororoy upgrade. Ang upgrade na ginagawa natin dito is yung kung tawagin itong upgrade na to is proper. Ayan. Doon lang tayo sa proper kasi syempre ayaw naman natin na nasisira yung mga airsoft ng ka-airsoft natin, di ba? Ayun, pag hindi tayo doon pumunta sa proper upgrade, kami rin kasi yung sasakit ang ulo. Kasi dahil sa lifetime warranty namin, syempre kung lagi masisira yung unit, ayaw namin yun, di ba? Okay, so I just hope na nasagot ko yung tanong mo. Pero doon sa last mo, fine tuning, ayun nga, sa trigger job naman. Sa trigger job, pinapalambot natin yung trigger together with the beaver tail, together with the hammer, together with the all internals ng unit. Inaalis natin yung parte na maganit, na mahigpit, na maluwag, inaayos natin para less ang wear and tear ng unit. Yung unit kasi pag zero wear and tear, expected mo na tatagal ng matagal na panahon yan. Talagang papakinabangan mo, no? Pero pag yung unit hindi na i-fine tuning, hindi na i-trigger job, expected mo na mabilis ang buhay niyan. Wear and tear, ang bilis-bilis, yung pagkasira ng laman loob, ang bilis-bilis, di ba? Pero pag na-trigger job, naku po, napakalambot. Okay. Sir Big Man, ito, may tanong pa. Sir Big Man, meron po ba kayo Glock 34 Combat Master na hindi ENC or made in China? Actually, walang nilabas na Glock 34 na Combat Master. Ang Combat Master, lumabas yan sa 2011. No? Ang naglalabas lang kasi ng mga imitation na hindi naman fully licensed is China. Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, meron lumabas na ENC na Glock 17. Ano yun? Hindi naman ano yun. Hindi legit yun, yung pagiging Glock 17 niya. Ano yun? Fake yun. Kumbaga talagang copyright. Di ba?
Kasi wala namang ano eh, wala namang license eh ang ENC eh. Walang license ang ENC to produce a 1:1 replica ng Glock 17. Ganon din yan. Ang China kasi, mga Karsop, wala silang batas regarding sa imitation, regarding sa fake. Wala silang batas sa bansa nila, kaya pwede nilang gawin lahat ng fake. Lahat ng gusto nilang gayahin, pwede. Kasi wala silang batas. Okay? Kaya kung makikita nyo, ginagaya nila yung mga airsoft na high-end, di ba? Kasi wala silang batas. Ang tanong, ginaya nila, gayang-gaya ba? Hindi na nga eh, di ba? Yung quality medyo laglag, di ba? O yan ha. Kaya walang nilabas na Combat Master. Ang Combat Master sa 2011 yun, bossing. No? Hindi akala mo Combat Master yun, hindi Combat Master yun. Glock 34 yun na John Wick, no? Pero hindi natin tinatawag na Combat Master yun dahil walang nilabas. Nilabas yun sa 2011. Okay? Sana po yung mga ENC lover diyan, double bell lover diyan, wala naman akong intention na basagin yung trip nyo. Kung yun talagang gusto nyo, okay lang, di ba? Pero ako, as much as I want, ayaw kong mapupunta kayo dyan kasi yan yung mga unit na disposable patapon, no? Pasensya na kayo, diretso lang ako magsasalita rito mga Karsop, no? Okay. Okay, Mark, G17 pala. Ano kaya ibig sabihin nito, no? Sir, ask ko lang, ENC 111 HA41, magandang scope na budget friendly? Bahala ka kung ano yung kasya sa budget mo, pero ang magandang scope kasi is yung EOTech na orig, no? Pero kung budget friendly ka mong ganun, kasi tinatanong mo ko kung ano yung maganda, di ba? Kaya nagsasagot ako ng maganda. Pero kung tatanungin mo budget friendly, tandaan mo walang maganda na walang maganda na budget meal. Lahat ng maganda may kaukulang presyo, di ba? Kaya katulad niyan, ENC. Sabi mo, 111. Ewan ko actually ako hindi ko alam ang itsura ng ENC 111 kasi sanay kami tumawag sa pangalan. 'Di ba? Yung 1111 kasi na yan, naipasa yan sa mga tanga, ng mga bobo na seller, 'di ba? Nagbabase sa code. Meron pangalan yung unit, bossing eh. Dapat yun ang itinuro nila sa'yo, 'di ba? Ikaw ba, ang pangalan mo is Santos B. Tony. Tony B. Santos, malamang Tony pangalan mo, di ba? Payag ka Tony, tatawagin kita 143. Di ba? Payag ka, tatawagin kita 6666. Tatawagin kita 5555. Tatawagin kita 1234, payag ka. Hindi, di ba? Ayaw mo yun, di ba? Di ba gusto mo tawagin ka sa pangalan mo na Tony B. Santos? O, di ba? Kahit ako hindi ako papayag, tatawagin ako 2345. Hindi ako papayag. Tawagin mo ako sa pangalan ko. O, di ba? Ayun. Yung mga unit, hindi lang makaangal yan eh. Bakit mo tatawagin 1111? Katulad niyan. Maalam na ako sa barel. Halos lahat ng barel, alam ko yung pangalan. Pero bakit hindi ko alam yung 1111? Kasi hindi naman yun ang pangalan talaga niyan. Di ba? Alam mo yung pangalan niyang boss, tapos tawagin mo sa pangalan. Para elite ang dating mo. Para ang dating mo matikas, no? Huwag kang tumulad doon sa mga taong walang alam sa baril na bigla lang nagbenta na tatawagin nila sa code yung baril. Okay? Hindi tinatawag sa code yung baril, 'di ba? Si Scheider nga code name Scheider. O, 'di ba? Tinatawag siya sa pangalan niya, pero hindi siya tinatawag sa code. O, 'di ba? Ayan ha. Yun lang boss, no? Tawagin mo yung tunay na pangalan ng baril. Huwag mong tawagin sa code kasi kung mukhang timang, kung mukhang ogag yung nagbenta sa'yo, nasasalin sa iyo yun. Pati ikaw, nagmumukhang ganun, di ba? Tawagin natin sa pangalan, bossing, no? Yung anak mo, papayag ka, tatawagin natin ABCD. Di ba? Ayaw mo, di ba? Gusto mo tawagin yung anak mo. Ano pangalan ng anak mo? Lucas. O, di ba? Mateo. Gusto mo, tawagin yung anak mo sa pangalan niya. Yun ang proper, di ba? Okay, no? So, dire-diretso tayo mga Karsop. Pwede bang anong magandang i-collect na rifle, big man? Okay, sa rifle, kahit naman pistol and rifle, ano bang magandang i-collect? I-collect mo yung something na may value, di ba? I-collect mo yung something na 4 years, 5 years, 10 years from now, ilalabas mo
sikat pa rin. Huwag ka magko-collect ng Glock 70 na common. Huwag ka magko-collect ng Glock 70 na standard. Bakit? 10 years from now, wala nang value yan. Di ba? 10 years from now, dahil ang daming naka-Glock, so, common lang yan. Di ba? Hindi mo masasabing collection yun. Pag magko-collect ka, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-collect kayo ng something na may value by the end of the day. Di ba? 10 years from now, may value yung yung Combat Master, yung John Wick. May value yan kasi hindi naman palagi may John Wick, di ba? Oh. Yan yung mga sinasabi ko. Huwag kayong magko-collect ng pipitsugin. Pag nag-collect kayo pipitsugin, walang kakwenta-kwenta. Nag-collect ka ng basura. Nag-collect ka ng bagay na walang kwenta, di ba? Pero pag nag-collect ka ng something na may value, di ba? Kita mo si Boss Toyo, di ba si Boss Toyo, pag namimili, yung may value. Pag mga walang value naman na item, hindi niya na binibili para ilagay sa museum niya. Di ba? Hindi niya bibilin. Kasi, dagdag kalat lang yun di ba? Dagdag kalat lang no? Kaya yun lang, mga Airsoft, no? Kung just to answer the question, ano raw dapat magandang i-collect sa rifle, yung may value, something na may value. Tulad ng collect ka ng rifle na Lonex. Collect ka ng mga rare limited edition ng GNG. Collect ka ng mga King Arms na Keymod. Yan, very rare yan yung mga King Arms Keymod. Very rare yan. Collect ka ng may value, collect ka ng Lonex. 'Di ba? 10 years from now, 20 years from now, putya, iba-value nun. 'Di ba? Collect ka ng mga original HK416, 'di ba? Huwag ka magko-collect ng pipitsugin kasi collector ka ng basura nung pag ganun. No? Kumbaga, imbis na something na may value yung makollect mo, basura yung kinokollect mo kasi wala namang value di ba? Pasensya na, may nagtanong kasi, kailangan sagutin ko ng diretso, di ba? Okay, nasa na ba yung iba ko pang mga tanong? Hindi yata ito yung notebook ko. Wala matanong. Hindi nga ito, kulang yung mga tanong dito, yo. Okay, sige, di ba, pero hanapin mo yung isa ko notebook. O yan nasagot ko ng matino yung tanong mag-collect kayo ng something na may value. Huwag kayo magko-collect ng bagay na patapon kasi sayang lang, ako rin ang nag-aano kasi sa inyo, kumbaga, gusto natin yung kinollect nyo, balang araw may value di ba? O yun, okay. Salamat. Sana natanong, no? Okay, so next question natin, ito. Big Man, ano ba yung mga things to consider sa pagbili ng airsoft, pistol and rifle po? Okay. Things to consider, ibig sabihin, ano ba yung mga dapat mong isaalang-alang, di ba, sa pagbili raw ng isang pistol and rifle na airsoft. Dapat mong isaalang-alang, number 1 is yung grip, di ba, yung handling, di ba? Dapat mong isaalang-alang yun. Kasi bakit? Unang-una, may magandang unit kung hindi kayo compatible pag hinawakan mo siya, di ba? Kung malaki yung grip sa palad mo, hindi ka rin mag-e-enjoy, di ba? Kung malaki yung grip, ganito kasi ang mga airsoft For example, this is the trigger. Ang pinaka-proper way na pag-hold ng trigger is like this. Nandito sa guhit. Nandito yung mismong gitna ng trigger. Hindi pwedeng ganyan lang. Hindi pwedeng ganyan lang. Ang tendency pag ganyan, yung baril mo, kumakaliwa yan, kada putok mo. Kumakaliwa, kasi nandito lang sa tip Hindi rin naman pwedeng sobrang haba ng daliri mo, na nandito na. Diba? Halimbawa, nandito na, kakalabit yung trigger, nandito ka na. Hindi pwede yun. Kasi, pumapaling naman sa kanan yun, kasi sobrang haba Ang pinaka-compatible, dapat nandito sa gitna. Sa unang guhit. Dapat nandyan. O, diba? Kasi, pag sobrang haba, hindi pwede. Pag masyado maiksi, hindi rin pwede. Okay? Kaya, yun ang isa sa things to consider. Pangalawa is the weight handling. Diba? Ano mo yung unit na mamahalin, na maganda kung nabibigatan ka naman. Or kaya sobrang gaang naman. Hindi ka mag-enjoy kasi sobrang gaang. Diba? Mas masarap yung unit na fully compatible sa'yo. Okay? Tapos isa pa, alamin mo muna kung ano bang gusto mo. Anin mo yung unit na super lakas kung hindi mo naman pala mapapakinabangan yung unit dun sa paggagamitan mo. Diba? Anin mo yung unit na super lakas kung maglalaro ka sa war games. So, ang tendency, may minimum requirement, may maximum requirement, 'di ba? Sayang lang. Pero kung tama yung FPS mo, mag-e-enjoy ka kasi magagamit mo siya.
Pero pag hindi mo siya nagagamit, hindi ka mag-e-enjoy, di ba? Kaya ka nga bumili para gamitin, tapos hindi mo magagamit, hindi ka mag-e-enjoy, di ba? O, yun. Yan ang mga karsap, ha. Things to consider, handling, syempre yung weight, then yung power. Okay? Ngayon, ano ba yung mga another thing? Sa rifle naman, especially sa rifle, kailangan fit yung gagamitin mo dun sa venue mo. Okay? Halimbawa yung venue mo is abandoned hospital. So, papasok ka sa masisikip na lugar, papasok ka sa pinto, di ba? Papasok ka sa mga gamit-gamit. So, hindi mo magagamit yung mga DMR, yung mga long rifle. Di ba? Kasi tumatangki ka, tapos pumapasok ka, tapos ang haba ng gamit mo, di ba? Okay. Halimbawa naman, naglalaro ka sa isang jungle. Sa jungle, ang lalaki, ang lalawak. Sa rice field, ang lalaki, ang lalawak. Sa forest, ang lalaki, ang lalawak. Doon ka naglalaro. Tapos gamit mo CQB. Hindi ka rin mag-e-enjoy. Di ba? Kaya kailangan, yung paggagamitan mo is swak doon sa unit mo. Okay? Swak doon sa unit mo. Kasi pag hindi swak, hindi ka talaga mag-e-enjoy. Ang tendency, kumbaga parang tatama rin ka na sa mga darating na araw, sa mga susunod na paglalaro. Kasi, hindi ka nag-e-enjoy eh. Di ba? O yan. Kaya dapat, para mag-enjoy, kailangan swak sa pangangailangan. Okay? Okay. Big Man, tama ba na ang magazine ay itabi? Ayun, itabi ng walang laman. Yun yung tinuturo ko mga karsap eh. Yung magazine storage, kailangan walang laman. Di ba? Yun yung proven ko eh. Yun yung nakasanayan ko. Doon ako gamay. Yun yung totoong okay para sa akin. Di ba? Ngayon, kung ikaw kung gusto mong ganito kasi yan, no? Yung unit na, yung airsoft natin, dinesign niya ng mga engineer. No? Dinesign niya ng engineer. Dinesign niya ng mga taong professional. Dinesign niya ng taong nag-aaral sa math, nag-aaral sa science. Di ba? Dinesign niya ng taong nakatapos. Dinesign niya ng taong alam kung ano yung pinagsasasabi niya. Okay? Siya nag-design nun. Sino papaniwalaan mo? Yung tindero na mangga na lasenggo, na nagsabi sa'yo na kailangan may tirang hangin? Sino papaniwalaan mo? Yung taong wala namang kaalam-alam, wala namang naambag sa mundo ng airsoft, na nagsabi sa'yo kailangan may natitirang gas? Yun ba papaniwalaan mo versus dun sa engineer na nag-design ng unit mo? Di ba? Yung mga unit dumarating rito sa Pilipinas, walang mga gas. Most of the unit dumarating rito sa Pilipinas, walang gas. Oh. So bakit natin susundin yung nagsasabi na kailangan merong konting gas, di ba? Doon tayo maniwala, doon sa taong may kredibilidad. Good evening, Sir Bigman, sabi ni Edward Vincent de Jesus. O, di ba? Doon tayo maniniwala. Huwag tayo maniniwala doon sa mga taong wala naman napatunayan sa mundo ng airsoft, di ba? Okay, bakit nasisira ang inlet valve natin? Ano ba yung unang nasisira sa isang pistol? Unang nasisira sa isang pistol is the main O-ring. Unang nasisira, unang problem is leaking, magazine leak. Mostly of the leak is nanggagaling sa main O-ring. Pinakahuling nasisira is the inlet valve and output valve. The only way na masira ang inlet valve, una, hindi ka nagsisilicone oil. Pangalawa, mali yung way ng paggagas mo. Ang inlet valve, ganito itsura niyan ng valve. Then, ito yung green gas natin. Kailangan, pag mag-green gas ka, sumusuklob. Hindi pwedeng tumutukod. Pag tumutukod, masisira yung inlet valve mo. Kailangan, pag magagas ka, susuklob yan. Bababa. Pag tumukod, sira yung inlet valve mo. Okay? Output valve. Ano ba yung kadalasan bakit nasisira yan? Huwag ka mag-silicone oil, masisira yan. Okay? Continuous firing ka, kahit malamig na yung magazine mo, masisira yan. Yun yung mga bagay kung bakit nasisira yung output valve natin, no? Sa pang nakakasira niya, halimbawa, nalaglag sa buhangin, nalaglag sa putikan, nalaglag sa batuhan, nalaglag sa alikabok. So, ang tendency, may mga small particles na magko-contaminate dun sa mga valve mo. Okay? May mga small particles na pupunta ron, which susuksok dun sa mga
sulok-sulok, then masisira yung unit mo. Okay? Yun yung dahilan niyan, no? Ngayon, sa isang airsoft pistol, ang unang nasisira is the magazine. Unang nagkakaproblema is the magazine. Learn how to manage your unit, hindi mo ma-experience yung mga sira na yan. Okay? So, yun. Basta ano lang, gamitin lang natin ang tama, no? Okay, ito. Ano naman, follow-up question to, ano naman ang unang nasisira sa mga rifle? Okay. Sa rifle, ang unang nasisira is, the battery. Okay, no? Pangalawa na nasisira sa rifle is the gear. Okay. Pangatlo na nasisira sa rifle is the motor. Okay. Battery muna tayo. Bakit nasisira yung battery? Kasi hindi proper yung pag-manage mo, no? Nasisira yung battery pag hindi tama yung paggamit mo. Okay? Watching from Riyadh, Nico Dima Kulangan. Hello, sir. Okay, good evening, Sir Bigman. Watching now from Tondo, Manila, Mon Velasco. Ask ko lang po, Sir Bigman. Example, bumili ako sa inyo ng unit. Then, pagtagal po, binenta ko po yung unit to another person. Naka-lifetime warranty pa rin po ba yun, sir? Hindi po, no? Yung warranty hindi po nasasalin, no? Kasi, kaya kita binibigyan ng warranty kasi ako mismo nagtuturo sa'yo. Ngayon, ibinenta mo sa iba, sino magtuturo sa kanya? Diba? Sino magtuturo sa kanya? Ngayon, yung unit, masisira na ng masisira sa kanya kasi hindi niya alam yung tamang paggamit eh. Tapos kami sasalo nung problema. Hindi pwede yun. Tama naman, di ba? No? Pag yung unit, binigyan kita ng lifetime warranty yon sa'yo. Pero kung ibebenta mo, hindi ko i-cover ng warranty yon kasi ikaw tinuruan kita eh. Kaya kita binibigyan ng warranty. Ngayon, kung ibinenta mo, ang tanong, tinuruan mo ba siya? Tama ba yung pagkakaturo mo kung paano ako nagtuturo? Di ba? Hindi mo kaya yon. At hindi mo kaya ipaunawa sa kanya yon. Okay? Pero ako kaya ko. Okay? Kaya hindi po transferable ang lifetime warranty. Okay na. So, dire-diretso tayo mga ka-airsoft, no? Okay, Big Man. 2011 lover po ako. Caliber 45 kahit yung tatay ko. Gusto ko ng malakas na unit. Meron po ba kayong umaabot ng 400 plus na pistol? Actually, halos lahat ng pistol namin upgraded. Halos lahat ng pistol namin umaabot ng 400 plus, di ba? Yung ordinaryo namin na 2011 pero upgraded is umaabot ng 420. Pero yung upgraded namin na mga 2011 umaabot ng 450. 460. Dahil yan sa modification na ginagawa namin. Dahil yan dun sa upgrade na ginagawa namin, di ba? Kaya kung 2011 lover ka, magkakasundo tayo, talaga magugustuhan mo, bossing, yung yung mga unit natin, no? Yan. Basta, gusto nyo ng quality unit, punta kayo rito kay Big Man, di ba? Pero kung gusto mo ng putyo-putyo na unit, hanap ka na lang sa iba. Mas maganda maging magkaibigan tayo kaysa magkasira tayo dahil binigyan kita ng unit na supply, di ba? Ayun. Hanap ka na lang sa iba, naghanap ka ng unit na putyo-putyo, na mumurahin, hanap ka sa iba. Magkita tayo pag papagawa mo na. Di ba? Pag nasira na. Magkita tayo kasi hindi mo naman mapapagawa yan dahil hindi naman nila kaya yan. Lucas yung soft drinks ko. Ayan, di ba? Hanap ka na lang sa iba kung sakali naghanap ka ng putyo-putyo. Magkita tayo pag nasira na yung unit mo. Then pag nasira yung unit mo, tatawanan kita. Di ba? Tatawanan kita kasi binawalan na kita na bumiling unit na putyo-putyo eh. Pero nagtiwala ka pa rin dun sa seller mo. Ngayon, bakit di ka nagtiwala sa akin? Tapos, nung nasira, bakit sa akin ka pupunta, di ba? Yun. Kaya, kung sakasakali, dapat pangatawanan mo, di ba? Kung sakasakali, talagang gusto mo, yung unit mo, mura lang, pero naghahanap ka, nag-expect ka ng mura, pero malakas. Walang ganun. Naghahanap ka ng mura, pero sikat ka. Walang ganun. Pag bumili ka ng mura, mumurahin, wala ka, di ba? Kumbaga, wala kang bilang sa mundo ng mga elite, di ba?
Wala kang bilang sa mundo ng mga may kaya. Wala kang bilang sa mundo ng mga proper na unit. Di ba? Ikaw ba maglalakas ng loob ka na ilabas yung China unit mo kung yung mga nakikita mo na mga naka-Tokyo Marui? Di ba, deep inside, magkakaroon ka ng pakiramdam sa sarili mo na ganun pala. Di ba? Magkakaroon ka ng pakiramdam. Ikaw ba mayroong car show ng mga bigatin, mga Suzuki Rider na 150 na umaabot ng mga 1,000,000, merong motor show? Dadalhin mo ba yung motor star mo na motor? Di ba hindi? Pag nakikita mo, big time yung mga motor show, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, ipapasok mo pa ba yung motor star mo na motor? Di ba hindi? Magkakaroon ka ng ng kahihiyan sa sarili mo, di ba? O, ganun din yun, di ba? Bumili ka ng China, sa tingin mo ba mailalabas mo yan? O pag pumunta ka sa game site, putya, yung mga kalaban mo, naka-Tokyo Marui, naka-KJ Works, naka-No Bridge, ilalabas mo ba yung Glock mo na ENC double bell? Di ba? Hindi naman sa pagyayabang ha, pero real talk yan. Di ba? Halimbawa, motor ko, Motor Star, pupunta ba ako sa car show, sa Grand Eyeball ng mga underbone? Putya, hindi na ako pupunta. Di ba? Sasarilinin ko na lang yung Motor Star ko. O, ganun yun, di ba? Katambal ng pagbili mo ng baril is yung pride. Katambal ng pagbili mo ng baril is yung something na hindi mo ikakahiya, di ba? Naganap ka ng mura, syempre, mapapamura ka dyan, di ba? Tandaan nyo yung mura, kahit anong gawin nyo, hindi nyan kayang tumayo laban dun sa mas magagandang unit. Hindi kayang tumayo nyan, no? Later on, marirealize mo, sayang lang pala yung pera ko. Walang kakwenta-kwenta yung nabili ko. No? Di ba? Kaya yun bumili kayo ng tama. No? To answer the question, 2011 lover daw siya, pati yung tatay niya. Go for the 2011, boss. Hindi ka magsisisi. Lalo na kung sa amin mo kukunin yung unit. Talagang matindi yung kick, matindi yung recall ng unit. Okay? Break tayo! Resume tayo. Grabe yung break yan, no? Ilang segundo lang, no? Big man, I'm a newbie. Ano bang karaniwang nagiging problema ng airsoft? Nasagot ko na to. Kung yung airsoft mo is... Hindi, paano ba natin masasalin yung kanta rito? Tawag mo atin. Hindi maisalin dito, no? Alin? Sa ano? Hindi, ibig sabihin, para sana mapatugtog ko, connect mo muna ulit dito. Mga airsoft, may paparinig ako sa inyo, ha. Yung jingle natin, jingle ng Big Man, no? Paparinig ko sa inyo. Saan ba siya Bluetooth nakakunik? connecting. Ayan. Okay. Ayan, parinig ko sa inyo yung bagong Bluetooth jingle ng connected. Big Man, okay? Ayan, kayo na humusga kung messenger, di ba? Kayo na humusga, ha? Okay, pakinggan natin. Sige, play. Ulitin ko lang. Paano ulitin? Kayo na humusga kung maganda yung pagkaka-arrange ng music, ha? Okay, play. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made.
Nakita nyo naman, di ba? Astig daw. Nice. Effort kung effort, di ba? Nakita nyo naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Bluetooth Dito connecting. hindi tayo pipitsugin. Dito talagang nag-e-effort tayo. Nakita nyo lang yung production namin. Alam nyo ba mga ka-airsoft, hindi sisil Bluetooth to production namin, no? Sa abot ng aming makakayanan, talagang ini-improve namin yung production namin para ma-deliver sa inyo yung state of the yung pinaka makakayanan namin na production, di ba? Nakikita nyo na lang tong visual. Nakikita nyo tong iPad na gamit ko para lang ma-shoutout kayo. Nakikita nyo to, di ba? Nakikita nyo yung effects natin. Talagang ginagawa natin yung isa sa pinakamaganda para maibigay sa inyo yung state of the art, no? Sa abot ng aming makakayanan. Ganda ng sounds, boss. Oh, natuwa naman ako. Nico, di makulangan. Thank you, bossing! Ronald Suete Carino, ayos sir, big man lang sa kalam. Naku po, patay tayo dyan. Okay, thank you, bossing. Thank you. Sabi ni Mon Velasco, nice soundtrack, astig. Thank you, bossing. Okay, Ronald Suete Carino. Good evening, sir. Watching from the summer capital of the Philippines. Ano ba ang summer capital? Baguio? Oh, Baguio, no. Thank you, sir. Thank you for watching. Okay, maraming salamat sa mga naka-appreciate no nung ano natin no nung sounds natin no. Okay, so diretso tayo mga ka-airsoft no. Gusto kong ibigay sa inyo yung pinaka-proper, pinaka-tamang production daily na ginagawa natin no. Okay, Big Man, bakit kaya ang bilis nasira ng unit ko yung outer barrel? Hindi po siya naka-fix outer barrel. Bossing, sinagot mo na rin yung tanong mo. Di ba? Tinanong mo, bakit ang bilis nasira ng unit mo, yung outer barrel? Hindi naman pala kasi siya naka-fix outer barrel. Yun yung dahilan, bossing, no? Kaya tayo nag-fix outer barrel para mas maging 10 times stronger yung unit natin than the stock. Ngayon, kung nasira yung outer barrel mo, yun ang dahilan. Kasi hindi siya naka-fix. Diba? Kaya nga dito sa Big Man, hanggat maaari, ayaw na natin yung mga hindi naka-fix outer barrel. Kasi bakit? Ako lang rin yung napapagastos sa huli. Biruin mo, bebentahan kita, hindi naka-fix outer barrel. Tapos, binigyan kita ng lifetime warranty. After ilang weeks, nandito ka na naman sa akin, kasi nasira yung barrel mo. Anong gagawin ko? No. Babayad ako sa gunsmith 700 para magawa yung barrel mo. Okay? Tapos bibigyan pag pinagtiyagan ko yung sira mong barrel, ginawan ko ng paraan, after ilang putok, masisira ulit 'yan. Anong mangyayari? Babayad ulit ako sa gunsmith. O, di ba? Kung sa una pa lang, i-fix outer barrel ko na, para hindi ka na makakadalawa, makakatatlo, makakaapat na punta sa akin. Imaginein mo, wag nang apat, makatatlong punta ka na lang sa akin. Okay? 700, 2,100. Ibabayad ko sa gunsmith 2,100. Diba? Pero kung sa una pa lang, bumayad na ako ng, pagdating ng stock, gunsmith, i-fix outer barrel mo lahat ng unit natin. Tapos babayaran kita gunsmith 700. Yun na yun. 'Di ba? Hindi ka na mapapangalawahan, mapapangatlohan, mapapang-apat na sira. Isang bayad lang ako, 700. Pero kung hindi ko ipapafix outer barrel yan, lifetime warranty ako, isa, dalawa, tatlo, putya, lugi. Di ba? Yun yung dahilan, no? Kung bakit most of the unit na inilalabas ng Big Man is naka-fix outer barrel kasi syempre pag inalis ko yung lifetime warranty, marami malulungkot. Di ba, Gail?
Marami malulungkot pag wala ng lifetime warranty. Eh, saan pa sila magpapagawa? Eh, wala na ba ibang gagawa ng unit, no? Yun. Nico, di makulangan. Pag uwi ko, boss, bili ako sa'yo ng pistol. Sabi ni Sir Nico. Thank you, sir, no? Pwede naman ngayon, pwede rin pag uwi mo, di ba? Pwede kahit kailan, no? Basta available yung unit na napupusuan mo, no? Okay. Tapos, saan na ba tayo? Yun, yun, para masagot ko yung tanong mo, hindi naka-fix outer barrel yung unit mo, madalas nasisira, suffer the consequences. Okay? Tandaan nyo, ang unit talaga, pag hindi naka-fix outer barrel, there's a big chance na masira yung barrel. Barrel or the hop-up chamber. No? Okay? Big man, kabibili ko lang ng airsoft ko, 2011 high kappa sa online. Bakit mas malakas yung airsoft ng pinsan ko na 3 years old na galing sa'yo versus doon sa bago ko? Hindi ko alam yung bossing. Yung airsoft ng pinsan mo 3 years old, pero yung sa'yo kabibili mo lang. Pero mas malakas. Hindi ko hindi ko aakuin yan. Bakit? Wala pa naman kaming upgrading nung 3 years ago eh. No? Wala pa naman kaming upgrading, kaya hindi ko ipagtatanggol yan. Di ba? Wala pa kaming upgrading nun. Malamang sa malamang, bossing, meron lang problema yung unit mo. Kaya, mas malakas pa yung 3-year-old na unit, no? Pero kasi, hindi ko sasabihin sa'yo na natural sa Big Man galing. Hindi ko sasabihin yun. Magsasabi lang ako ng totoo, ha? Wala pa kaming upgrading 3 years ago. Hindi pa namin alam yung fine-tuning, trigger job. Lately lang namin na ano yan. Kailan pa tayo nagsimula ng fine-tuning trigger job? 2024. Nung dumating si Superman. Yeah, ha? 23 yata. Kalagitnaan. 2023, 2022 tayo na raid eh. 2023, the whole year. 2024, mga yan. Start, yan, no? Yun, wala kaming wala pa kaming upgrading nung time na yun, nung 3 years ago, wala pa. 2024 yun, nagsimula yung upgrading namin. Una, fix outer barrel lang. Then, natutunan yung fix outer barrel with fine-tuning and trigger job. Then, ako, lately, nag-upgrade na rin ako ng hammer protection pad, ng hop-up rubber, o, di ba? Hanggang ganun lang naman eh. Doon lang naman lahat talaga nagsimula eh, no? So, ayun. Ngayon, hindi ko kaya sagutin yan. Unang-una, hindi ko nakikita. Pangalawa, hindi ko alam yung senaryo, yung sitwasyon. Kung nakikita ko yung unit mo, maiko-compare natin, mako-correct natin yung glitch. Pero dahil hindi mo sa amin binili yan, lapit ka dun sa binilan mo, no? Siyempre, tambak na nga ang trabaho namin dito. Priority namin yung client namin, di ba? Yun, ha? Okay, medyo nawawala na boses ko, ha? Okay, no? Okay, Big Man, anong klaseng fix outer barrel na pinakamaganda ang pwedeng ikabit sa 2011 Combat Master Island barrel ko? Meron ba ako? Meron pa. Ito, pang EMG 2011 na Island barrel. Ito, solid brass to, no? Mga Carsoft, mawawala na tayo sa mundo, mawawala na yung kaapu-apu-apuhan mo dito sa mundo, hindi pa kayang masira to. This is a fixed barrel, solid. Tingnan niyo naman kung gaano kakapal yan, no? 'Di ba? Fixed outer barrel na solid brass. Tingnan niyo kung gaano kakapal yan. Kung makikita niyo lang kung gaano siya kabigat. Solid na solid. Yan. Tignan nyo kung gaano kakapal, ha? Island barrel yan. Ito yung pwede mong ilagay dun sa unit mo, ha? Okay, so... Pero syempre, hindi mura to, di ba?
Naghahanap ka ng fix... Tutulog na ba siya? Naghahanap ka ng fix outer barrel, don't expect na mumurahin to. Hindi to 1,000, hindi to 2,000. Doblehin mo yon, no? Okay, no? So, may presyo yan, no? Hindi naman sa ano ha, mga ka-airsoft ha, pagpasensyaan nyo na ako, diretso lang kasi ako nagsasalita. Diba? Alam nga namang sa live sabihin ko, kayang-kaya mo to, mura lang to. Tapos biglang pag nag-inquire ka, ay ganun pala ang presyo, madidismaya ka lang, diba? Sabihin ko na yung totoo, hindi mura yung unit. Hindi mura yung fixed outer barrel na solid brass na yun. Diba? Hindi mura yun. Sabihin ko na yung totoo, at least, alam mo na, diba? Pasensya na, diretso lang ako. Hindi kasi ako yung tipo ng taong nang bobola eh. Hindi ako yung tipo ng tao na ano eh, na bolero. Hindi ako yun. No? Ngayon kung hindi niyo po kung okay sa inyo yung the way ng pagla-live ko, edi okay, goods tayo, 'di ba? Nood ka lang, 'di ba? Pero kung hindi pala okay sa iyo, wala naman tayong dapat pagtalunan, bossing, 'di ba? Pwede niyo pong i-unfollow, 'di ba? Para po hindi kami maka-istorbo sa inyo, no? Dito po mag-stay yung gusto mag-stay yung gusto matuto, pero yung nagtataas ng kilay, alis na lang po kayo, wag na lang po tayo magtalo, 'di ba? Tama lang naman 'yon. Tama lang naman 'yung sinasabi ko, no? Okay, so ayun, may question pa rito, Big Man, ito? Big Man, lagi ako nanonood ng vlog mo every live. Lagi ko rin nakikita yung rifle sa likod mo na makukulay, pero di ko pa demo. Curious lang po, ang cute kasi. Para siyang, ito siguro. Okay, yung mga nandito, mga cars, hindi ko lang alam kung kita sa camera. Yung, hindi, ito para raw tubo. Yung mga nandito, mga yung speedball yan, no? Speedball yan yung mga unit na matataas yung rate of fire pero hindi ganun kataas sa FPS. FPS niya 380 to 400 lang pero yung rate of fire niya grabe. Rate of fire niya nasa 30, di ba? Rate of fire yun yung bilis ng dami ng BBs, no? Rate of fire normally ng mga rifle is 12, 10 or 12. Pero yan 30 rate of fire, no? Ibig sabihin, every seconds 30 yung BBs na lalabas. Okay? Yan. Tingin tayo ng baka merong tanong sa online. Yan. Tingnan natin. Okay, Sir Big Man, paano po yung mga Glocks? Di po ba standard stock niyan ay hindi fixed barrel? Paano po aayusin? Yes, actually lahat ng unit, halos lahat ng unit is hindi naman talaga naka-fix outer barrel. Especially WE. Lahat halos ng WE na unit hindi naka-fix outer barrel. Lahat halos ng AW custom hindi naka-fix outer barrel. Lahat halos ng mga ENC hindi naka-fix outer barrel, ng Lancer Tactical hindi naka-fix outer barrel, ng Double Bell hindi naka-fix outer barrel, halos lahat hindi naka-fix outer barrel. Okay? Ngayon tinatanong mo yung Glock, paano aayusin? Paano aayusin? Di i-fix outer barrel. Di ba? Kung hindi siya naka-fix outer barrel, gusto mo i-fix outer barrel, di paano ayusin? Di i-fix outer barrel natin, papalitan yung barrel. Glock, fix outer barrel ng Glock. Stainless steel. Bigat, grabe. Ginawa ko ng slotted. Binutas ko na yan para medyo gumaang-gaang. Ang bigat nito, no? Para sa isang Glock, biglang bibigat, hindi maganda. Dahil normally, magaang lang ang Glock, di ba? Kaya nga, ganito kasi yan Alam nyo ba yung Glock, kaya siya nag-hard polymer para maging effective siya dun sa field na papasukan niya. Ngayon, kung papabigatin natin yung Glock, hindi magiging effective yan. Ayan, fix outer barrel. Paano ang gagawin? Paano ayusin? Di i-fix outer barrel. Di ba? Yun lang yun, di ba? Ngayon, siguro, bumili ka ng unit sa iba. Sa kabila ng nakikita mo, naka-fix outer barrel kami. Bumili ka ng unit sa iba. Problema mo na yan. Ngayon, gusto mo i-fix outer barrel?
kausapin mo yung binilan mo, di ba? Meron ako mga fixed outer barrel dito, hindi para ibenta ko sa mga taong hindi naman naniniwala sa amin. Hindi ka nga naniwala sa amin nung una eh. Tapos biglang bibili ka sa amin ng upgrade parts. No way, di ba? Siyempre, para to, naka-reserve yung mga upgrade parts ko para sa mga client ko. Sa mga Big Man VIP, di ba? Pero subukan mo lumapit doon sa binilan mo, patulong ka sa kanya, di ba? Pero tanggapin mo na, nagagamitin mo yan unit mo panghabang buhay ng kakalog-kalog yan. Okay? Yun. Diretso lang po yung sagot natin, ha? Nagtanong ka, bossing syempre, kailangan sagot tayo ng tama, di ba? Pangit naman kung sasagot ako ng pambobola na tulungan kita, sige, on cam, di ba? Hindi kasi uso sa akin yun, sir, Got it, sir. Salamat po sa sagot na maayos. Thank you rin po, Sir Mont Velasco. Shoutout na lang sa'yo, sir. Okay, no? So, diretso tayo. Ay, sumabit. Ayan. Sumabit. Okay. Parts availability ng AEG. Lagi bang available lahat ng pyesa? Yes. Especially the M4. M4 family, M4 series, no? Laging available lahat ng pyesa. Especially the M series. Mahirap lang naman sa AEG is the AK. Medyo limited ang pyesa na makukuha sa AK. Steerog. No? Yan ang mga mahihirap pero mostly of the M4 system, wala kang dapat ipagkaba Laging available Mostly, karamihan, ibig sabihin. Okay? So, yun. Diretso tayo. Tanong ulit. I have 2WE GBBR. Parehas silang naka-junk na. Dahil walang ma-supply na parts yung binilhan ko. Okay. Ang saklap niyan. Meron kang dalawang WE pero parehas sila naka-junk. Saklap niyan, no? Dito sa Big Man, ang mga gina-junk lang namin yung mga pinagkakatayan. Pero kung yung unit mo naka-junk, may problema yung binilan mo. Kawawa ka naman, bossing. Dito sa Big Man, never nangyari yung may na-junk na unit. Maliban na lang kung donation yun. No? Kawawa ka naman, bossing. Wala tayong magagawa dyan. Wala akong maitutulong sa'yo. Unang-una, hindi ka naman sa akin bumili. Yung mga junk parts ko rito is naka-reserve para sa mga client ko, no? Kasi bossing, lifetime warranty po ako Siyempre, bakit uunahin kita? Paano kung biglang may nasira sa mga airsoft ng clients ko? Wala naman ako mabibigay, di ba? Pagpasensyaan mo na, ngayon, magpatulong ka dun sa binilan mo. No? Siguro, medyo major parts yung hinahanap mo kasi sabi mo, walang makita yung, di ba? Yung parts availability, wala. Siguro major parts yan, no? Wala po ako magagawa dyan, boss, kasi hindi mo naman sa amin binili yan. Kumbaga, hindi kita client. Ang pinaka-posibleng magandang malapitan mo dyan is yung binilan mo, bossing. No, yung binilan mo, pakiusapan mo na sabihin mo, dito po sa inyo binili to Baka naman pwedeng, gawin nyo, di ba? Baka naman pwedeng ihanap nyo ako ng pyesa, di ba? Ayun, para no? Okay. Got it. Salamat sa sagot ng maayos. Okay, so next tayo. Pwede ko bang ipaayos sa yung rifle ko? I'm a 78-year-old. Stroke patient po ako. Tayo dyan. Pwede niya raw bang ipaayos yung rifle niya? 78-year-old na raw siya. Pwede niya ipaayos yung rifle niya.
78-year-old na raw siya. Unang-una, bossing, sa amin mo po ba binili? Kung hindi sa amin, kompletuhin nyo lang po yung info, no? Kung hindi nyo sa amin binili, since 78-year-old kayo, dalhin nyo na lang dito. Ayusin natin. Diba? Sige, ayusin natin yan, tatay. 78-year-old. Stroke patient po siya. Anong laban natin dun, di ba? Ang gusto nung tao, maglibang na lang. Bukod sa matanda na stroke pa. Ang gusto ng tao is makapaglibang-libang. Papahirapan pa ba natin? Tatay, ipadala mo rito yan. Akong bahala. Wala ka nang babayaran sa pyesa. Ako nang bahala. Hindi ka babayad sa pyesa, hindi ka babayad sa labor. 78-year-old stroke, ha? Siguro naman hindi para magsabi siya ng ganon. 'Di ba? Hindi siguro para magsinungaling pa siya. Or magpaawa. So, 78-year-old. So, sige tatay, dalhin mo rito para po gawa natin ng paraan yan, no? Ako na bahala sa pyesa, whatever ang sira, kahit battery, kahit charger, kahit gear, ako nang bahala para lang meron ka mapaglilibangan sa araw-araw, okay? Yun. Sala ba tayo? Okay? Okay guys, yun lang muna. Have a blessed day po sa inyong lahat. Yung sa nagandahan sa jingle natin, maraming salamat sa inyo. Before tayong before tayong mag-end, ipe-play ko lang rin, no, para kumbaga magkaalaman kung talagang maganda, nagugustuhan nyo. Bluetooth connected. Yan ang magiging natin, jingle natin, yan ang magiging gagamitin nating sounds sa mga darating na araw, okay? Sa big man, hobby shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, sigurado pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang